So mga tol, 4 na araw na nga lang po, masasaksihan na natin ang laban ng ating kababayan na si former IBF World Champion Jerwin Angkahas sa Tokyo, Japan kontra sa kampiyon ng WBA World Bantam na si Takuma Inoue. Paglalabanan nga po nila dyan ang titulo ni Takuma. Kanya-kanyang flex na nga po sila ng katawan mga tol. Pinakita ni Angkahas ang kondisyon niyang katawan at ready na sumagupa sa Sabado. Habang hindi naman nagpatalo si Takuma Inoue at nagflex din ito ng bato-bato niyang abs. Mukhang hindi na nga po mapipigilan ang dalawa na magpalitan ng suntok sa February 24. Kapwa matigas nga po ang dalawang yan. Bagamat kasi may kanya-kanya silang talo, wala pa pong nakakapag-knockout sa kanilang dalawa. Kaya masasabi natin mga tol, na ubusan talaga ng tangke ang labanan ng dalawang ito. Sana nga mga tol, mangyari yung sinabi ni Angkahas na duduminahin niya ang bawat round. Para kahit na umabot ng desisyon, makumbinsi talaga ni Angkahas ang mga hurado na ibigay sa kanya ang panalo. Samantala, mabalikan po natin ang sparring na nangyari sa pagitan ni Jerwin Angkahas at prospect Carl-James Martin. 2 taon na ang nagdaan. 6 rounds nga po silang nag-sparring. Sa unang round pa nga lang mga tol, bigla nga pong tumigil ang suntukan nila nang may umakyat na puting aso. Buong akala nga po ni Jerwin Angkahas, kakagatin siya ng aso. Pero buti na lang na ibaba ang aso. Nagpatuloy ang kanilang sparring at ipinakita ang tibay ng dalawang Pinoy. Sa kabilang banda naman mga tol, muli nga po nagkita si Jerwin Angkahas at Alexandro Santiago sa Japan. Nagpictorial nga po sila sa hotel ng Tokyo. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, lalaban nga din po itong si Santiago kasama sa card ni Angkahas. Dedepensahan niya ang titulo niyang WBC Bantam dito kay Japanese 2 Division World Champion Junto Nakatani. Excited naman si Nakatani na makaharap itong si Santiago. Gustong gusto daw agad niya makuha ang WBC Bantam na hawak ni Santiago upang maging isang ganap na 3 Division World Champion. Aniya, ang laban daw niya na yan ay ang susi para mag-build up daw ang karir niya sa future. Isa nga po si Nakatani mga tol ang sinasabi ng mga Japanese na susunod daw sa yapak ni Naoya Inoue. Motivated daw talaga si Nakatani sa labang kay Santiago. Gayong first time daw niya maging challenger at labanan ang isang world champion. Let's see mga tol kung kaya bang patulugin ni Nakatani itong matibay na si Santiago, katulad ng ginawa ni Nakatani kay Andrew Moloney. Sa kabilang dako naman mga tol, nanalo nga po si The Monster Naoya Inoue ng Best Japanese Boxer Award sa ginanap na Japan's Annual Boxing Award Ceremony sa Tokyo Dome. Pang 7-time Boxer Awards na nga po yan ni Inoue. Na-break nga po niya ang sarili niyang record. Paliwanag ni Inoue, pananatiliin umano niyang manalo hanggang sa mag-retire siya sa boxing. Nabanggit nga po ulit ni Inoue dyan mga tol na 3 beses umano siya lalaban sa taong ito, sa buwan ng May kontra kay Luis Nery at sa buwan ng September at December. Pero wala naman pong binanggit mga tol kung sino ang makakalaban niya sa September at December. Sa ibang banda naman mga tol, nilinaw nga po ng head coach at kapatid ni General Casimero na si Jason Casimero na hindi daw siya tatanggalin bilang coach ni Cuadro Alas. Yan ang sagot ni Jason sa mga nagsasabi daw sa kanya na tatanggalin siya bilang head coach. Pagmamalaki ni Jason mga tol, hindi daw siya matatanggal dahil siya daw ang nagtatanggal. So ibig sabihin lang yan mga tol, si Jason po ang may power sa team Casimero. Dagdag pa ni Jason, hinahayaan lang daw niya yung mga nagsasabi sa kanila na nasa kangkungan na daw sila. Nakapokus lang umano sila ngayon sa pangarap nila. Sa mga nagsasabi naman na tinanggal ako, ito lang yung masagot ko. Hindi po ako matatanggal kasi ako po yung mga ako po yung nagtatanggal po.